Isang makasaysayang araw sa inyong lahat. Ito nga pala yung continuation ng ating topic sa Renaissance artist sa panahon ng Renaissance or nung muling pagsilang. So, dito tayo kay Niccolo Machiavelli. Siya ang kilalang writer class na sumulat ng librong The Prince, kung saan patungkol siya sa pagbibigay ng payo sa isang pinuno upang maging praktikal, maging tuso, at gamitin ng anumang paraan kahit na madahas para makuha ang kapangyarihan o mapanatili ang kapangyarihan. So dito ayon kay Niccolo Machiavelli, kinakailangan ng isang leader magaling. Kinakailangan ng isang leader handa siyang magsakripisyo at handa niyang gawin lahat para ma-achieve yung gusto niyang mangyari sa isang sitwasyon. So pinapakita dito class na dapat yung isang leader handa siyang madumihan ng kamay. For example, no, ayon kay Niccolo Machiavelli class, may sinasabi siyang the end justify the means. Ibig sabihin ng the end justify the means, dapat handa nating gawin lahat. Kahit anong paraan yan, kahit na madahas or brutal yung gagawin natin, basta ma-achieve natin yung goal na gusto natin. So for example, no, may isang terorista na nagtanim ng mga bomba sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Tapos, nahuli na ngayon siya ng mga pulis. Ngayon yung mga pulis hindi alam kung nasaan nakalagay yung mga bombang tinanim ng terorista. So, ang gagawin niya ngayon ng mga pulis, syempre, papahirapan. Kumbaga, torture yung gagawin. Ang problema, yung terorista ayaw niyang umamin kasi nga, buo yung loob niya na ituloy yung plano niya. Hanggang umabot na sa sitwasyon yung mga pulis na kinakailangan na nilang pahirapan yung sanggol na anak ng terorista para lang mapaamin ngayon yung terorista kung nasaan ba yung mga bombang tinanim niya. So, kung susundin natin yung turo ni Niccolo Machiavelli sa The Prince, handa mo dapat pahirapan yung bata para lang ma-achieve yung gusto mong mangyari. Handa mo dapat isakripisyo yung inosenteng bata para lang malaman mo kung nasaan yung mga bombang tinanim ng terorista. So, ito yun, si Niccolo Machiavelli sa The Prince. Next one, si Giovanni Boccaccio naman class. Siya naman yung writer ng tinatawag nating Decameron. So, etong Decameron, koleksyon siya ng mga kwento na isinulat niya para magbigay aliw dun sa mga tao sa panahon ng bubonic plague. Yang bubonic plague, ayan din class yung tinatawag nating Black Death. Kung matatandaan nyo, no, yung Black Death, ito yung nagdulot ng mayigit 200 million na pagkamatay sa buong Europa nung sinaunang panahon or nung Middle Ages. Ngayon, para mawala yung stress ng mga tao, ma-divert, gumawa ngayon si Giovanni Boccaccio ng tinatawag natin Decameron na kapag binabasa ng mga tao yan, nagbibigay aliw siya sa mga tao at nakakalimutan nila yung stress na dulot ng bubonic plague. Next one, si Donatello. Si Donatello class, isa siyang sculptor na kilala siya sa estatwa ni David na kanyang inukit. Etong susunod na apat na artist na ipapakita ko sa inyo or di-discuss ko, para madali nyong matandaan itong apat na susunod na artist, tandaan nyo lang yung Teenage Mutant Ninja Turtles. So kung familiar kayo dyan sa Ninja Turtles, yung apat na pagong, yung may mga magaling mga rate, magaling gumamit ng mga sandata. So yung Teenage Mutant Ninja Turtles, kinuha siya sa apat na pangalan ng sikat na Renaissance artist. Una, si Donatello. Sculptor. Siya yung gumawa ng statwa ni David. So ito yung actual na statwa nung kanyang nagawa. Yan, kung makikita nyo, no, napakaganda ng pagkakagawa ni David dyan sa estatwa ni David. O ni Donatello sa pagkakagawa sa estatwa ni David. Next artist is si Leonardo da Vinci. Isa siyang pintor, inventor, at scientist din. So, kilala natin si Leonardo bilang pintor ng sikat na obra maestrang Mona Lisa at The Last Supper. So, bukod kila sa pagiging pintor ni Leonardo da Vinci, isa rin siyang inventor. Bakit? Kilala siya sa pag-invent or paggagawa ng konsepto ng unang eroplano or unang helicopter, tangke, then parachute. So napakaraming ambag ni Leonardo hindi lamang sa pagpe-painting. Kaya kung makikita nyo rin yung picture sa may gilid, yung lalaki o yung picture ng Vitruvian Man, makikita natin yung sa sketchpad, no, sa mga drawing. Siya rin yung nag-imbento niyang class. No, siya rin yung gumuhit niyan, yung Vitruvian Man. So ito yung actual na picture ng The Last Supper. Yan kung makikita nyo, no? So, ito naman yung painting ng Mona Lisa. Yan, isa sa mga pinakasikat na painting na ginawa ni Leonardo da Vinci. Yung painting ng Mona Lisa,
Nagkakahalaga ngayon siya ng $1 billion or 60 billion pesos kapag binili natin siya. So matatagpuan ngayon siya sa museum sa Louvre, France. Ngayon, yung painting ng Mona Lisa, base talaga siya sa totoong tao. Yan. So, ang pangalan ng pinaganguan o pinagbasihan ni Leonardo sa painting na Mona Lisa, ang pangalan ng babaeng, ang tunay na babae, is si Lisa Gherardini. So, si Lisa Gherardini, yung pamilya niya kasama sa pinakamayamang tao sa Italy noong panahong yan. Baka tulad ng pamilya ni Lisa, kasama din nila yung mga Medici family na mayayamang mga patron nung sinaunang panahon sa Italy. Next naman is si Michelangelo. So, isa siyang painter at isa din siyang sculptor. Nakilala siya sa mga obra maestra niyang Sistine Chapel at La Pieta. Ngayon si Michelangelo, para sa kanya, sculptor talaga siya. Pero napilitan siya mag-painting kasi kinuha siya ng Vatican sa pag-paint ng mga design sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Ngayon, ito yung kanyang sculpture na La Pieta. So, ang pinapakita naman dyan yung pagkamatay ni Kristo. Yan, yung babae dyan is si Mama Mary or si Mary. Next, ito yung kisame ng Sistine Chapel. Kung makikita nyo, hanggang ngayon, existing pa rin yung mga painting ni Michelangelo sa kisame ng Sistine Chapel. Sa gilid daw, napakaganda ng pagkakagawa ng kanyang design. Next one is si Raphael. So si Raphael, isa rin siyang pintor at arkitekto na tanyag sa kanyang mga obra maestrang The School of Athens, Sistine Madonna at Transfiguration. So si Raphael, etong The School of Athens niya, mismong Vatican City yung kumontrata sa kanya para gawin tong painting na to. At makikita siya sa loob ng Vatican hanggang ngayon, yung painting na The School of Athens. Next one, Sistine Madonna. The next one, the Transfiguration. So, ipinakita dyan na napakaganda ng mga painting ni Raphael noong sinaunang panahon. Next one, si Baldassare Castiglione. Siya naman ang writer ng tinatawag nating The Courtier. So, ayon dito sa The Courtier, nilalaman nito yung mga katangian ng isang perpektong Renaissance man at woman. So, ayon kay Baldassare Castiglione, hindi sapat na magaling makipaglaban yung lalaki or babae. Hindi sapat yun. Magaling ka makipaglaban. Magaling ka makipagdigmaan. Wala ka namang talino. So, hindi ka matatawag na ideal or perfectong man or woman. So, sa The Courtier, sinasabi dito ni Baldassare Castiglione na kailangan ng isang babae at lalaki magaling makisama, magalang, magaling makisama, magalang, at marunong siyang makisalamuha sa mga tao at the same time, alam niya kung kailan siya magsasalita at dapat yung kanyang mga sasabihin ay pawang katotohanan lamang. So, ipinapakita dito class na hindi lamang magaling sa digmaan, pinapakita rin dito dapat na meron kang class or meron ka dapat education bilang isang tao. So, ayon kay Baldassare Castiglione, kapag na-master kasi natin yung mga skills na meron tayo, kinakailangan hindi siya pilit. Kumbaga, parang natural lang sa atin. Kasi pag pilit, makikita ng taong kausap natin yung kapag pilit lang or parang napipilitan lang tayong gawin yung isang bagay. So, dapat hindi pilit. Sa The Courtier, tinuturuan tayo ditong i-enhance yung mga skills natin. Kumbaga, maging wholesome tayo or maging buo bilang isang tao. Hindi lamang sa lakas magaling, kundi yung ating pag-iisip at iba pang mga talento is mapalakas din natin. Last one is si Soponovista Anguissola. So, si Soponovista Anguissola naman, no sinuunang panahon class, wala talagang magagaling na babae na mga painter. Pero binasag ni Soponovista Anguissola yung stigma or yung ganong pananaw na walang talent yung mga babae kasi siya mismo pinatunayan niya na kaya rin ng mga babae ang maipagsabayan sa mga lalaki nung Renaissance period. So, si Soponovista Anguissola class, nung una, pasuko na siya eh. Kumbaga, ayaw niya na ipagpatuloy yung talent niya. Pero may nakilala siyang isang tao na bumago ng kanyang pananaw. Sino yon? Si Michelangelo. Si Michelangelo, nung nakilala niya si Soponovista Anguissola, imbes na i-down or imbes na maliitin yung babae na nagsisimula pa lang sa kanyang pagpipinta, ang ginawa ngayon ni Michelangelo, in-encourage niya pa si Soponovista Anguissola na mas lalo pang galingan.
So, ano naging epekto nun sa kanya? Mas lalong tumaas yung confidence niya at ipinagpatuloy niya ngayon yung kanyang talent. So, isa sa mga artwork ni sa Puno Vista ang Bisola is yung The Game of Chess. Yan, kung makikita nyo, napakaganda ng pagkakapinta niya, no? So, pinakita diyang class na kaya rin ng mga babae ang makipagsabayan sa mga lalaki pagdating sa arts nung Renaissance period. So, yan lamang, no? That is all for today. Kung napanood nyo ito, salamat sa panonood at I hope na meron kayong natutunan sa video natin ngayong araw. Keep safe and God bless.